Dumating na ang ating passport from Japan Embassy. Sarong ang mali ah. Yun! Japan, ano bang kailangan kong gawin para bigyan niyo ako ng multiple entry? Hey guys, so for today's video, dumating na ang ating passport from Japan Embassy. Let's do an unboxing. Unboxing, tama ba yun? Tingnan natin kung umasa tayo sa visa natin. Kinakabahan ako. Backstory lang guys, I've been to Japan 2 times already. Pero I always apply for a multiple entry visa. However, the last 2 times na nag-apply ako, puro single entry lang yung ginrant sa akin. So for the third time, nag-try na naman ako mag-apply kasi I have an upcoming Japan trip. Hopefully naman, Diyos ko po, sana na-approve, number 1, at sana din is multiple entry na this time. So, without further ado, let's do this! Bala ko ah. Okay, sasagutin ko din yung mga frequently asked questions about the updated application process mamaya, so stay tuned on this video. Kung may bala kayong pumunta ng Japan, anytime soon, I'll answer the basic questions for you guys in terms of applying. And this is just July. I applied July 10 ata. Basta last week Wednesday. It's either July 10 or 9 ako nag-apply. Ito na siya guys. Okay. First thing, walang pula sa likod. So that's a good sign. Wala siyang pula sa likod. Kasi normally daw pag may pula sa likod, deny. Yun yung sabi nila. Sheesh. Parang wala. Ito yung dati ko. Ito yung dati ko. Gago. Wait lang guys ha. Ito yung dati ko eh. Natasha 24. March 2025. Parang ang mali ah. Yun! So guys, pasado tayo. We made it. We made it. We made it. Ito siya. Yung bagong visa natin. Single entry na naman. Ano pong gagawin ko? Hindi ko na alam. Anyway, I'll answer the questions in a bit. Japan, ano bang kailangan kong gawin para bigyan niyo ako ng multiple entry? Anyway, sige na nga guys, approve ulit tayo pero single entry lang this time. But that's okay. Siguro pang 4th time natin, hopefully. Kasi I really love Japan. Anyway, to answer frequently asked questions or to give you guys an idea about the basic requirements and whatnot, as usual, now the only difference is that hindi na ako sa agency nag-apply compared to the last 2 visas I had. Sa VFS na ako. Dun sa mga nahihirapang kumuha ng schedule, I don't know guys ha, sa ano ko VFS Quezon City sa Cubao, sa Gateway. Nag-schedule ako ng Tuesday last week, July 7 ata or 8, I forgot the date, sorry. Basta Tuesday last week. And then nakakuha agad ako ng schedule for the next day. And no, hindi ako nag-avail ng premium lounge. It's just a normal schedule. Tignan nyo lang yung mga babang schedule guys. Normally sa hapon marami nag-open na slots. And then in terms of the requirements, you guys just check on the website na lang for the requirements itself. But basically, ako kasi medyo gamay ko na siya since again it's my 3rd time. Now in terms of the processing time, I applied Wednesday last week. Yung visa ko is nag-grant nung Monday. So technically it only took 3 business days. Pwede ko na siya i-collect nung Monday. It's Wednesday today. Pwede ko na sana siya i-collect nung Monday. Kaso lang, tinamad ako. So, pinadeliver ko na lang siya. Nakuha ko siya ng Wednesday today. So, it took 5 business days. Kasama na yung delivery nun nung nakuha ko yung visa ko. But anyway, if you guys want a detailed, like, how-to's on applying via VFS, just let me know. I'll try to answer your questions. Just comment down below. Yan lang.